Okay mga Lods, welcome back to another content about kay Sir Jack. Actually, kino-content ko naman si Sir Jack. Pero nagulat ako sumagot siya ngayon, di ba? Parang out of the ordinary dahil ang binabanatan ko kasi si Banat Bay kasi wala nang kwenta pag siya, wala namang bilang yung mga sinasabi niya eh. And eto, nung dinali ko tong literal na walang bilang kasi hindi siya marunong makipag-argue eh. Ngayon, sasabihin nyo, Nico David, di ba parang may speech impediment siya? Miski na, pwede naman niya kasing i-type eh. Or tinatry ko naman din intindihan. Halimbawa, nanood ako sa kanya ng 1 oras na video, or 30 minutes na video, tinatry ko talaga kasi maiintindihan mo naman siya. Hindi hadlang sa akin yung speech impediment niya. Hindi ko ginagamit yon at lalong-lalong hindi ko gagamitin yon as a form of argument. So kung dun sa mga tanga na nagsasabi na kailangan kong gumamit ng PWD card para manalo sa kahit anong argumento, it's not true. In fact, why don't I challenge? Dito pa lang, simula pa lang wala nang intro. China-challenge ko lahat ng banateros, lahat kayo kahit ako mag-isa or dalawa sa inyo, basta any of you, labanan nyo ako ng debate kahit harapan pa. Diba? Putya, parang it's too much noise na kala mo naman talaga meron silang substantive na i-add dito sa conversation na to. Now, I wanna grind this issue ng dahan-dahan. Bakit? Kasi napaka-pivotal ng moment na to sa history ng ating bansa. And I'm not even kidding doon dahil kahuhuli lang ni Tatay Digong. Okay? Kahuhuli niya lang. Wala pa yatang 48 hours as of this recording. And etong mga to is malapit sila sa itlog ni Digong. Itong mga banateros na yawa na to. Talaga, kumbaga, kung pag sinabi ni Duterte na dilaan mo, ang sasagot nila, anong yung kaliwa or yung kanan na itlog? Ganito kapanati ko tong mga tao na to. And this is a dangerous precedent. Ako, sinusuportahan ko yung pink movement. Pero, I will be the first one to criticize any politicians na anga-anga sa pink movement. It's just like that. Hindi ako sycophant na tinatawag. Diba? Kahit sila, kahit yung mga dinidikit nyo sa akin politiko, I'm trying not to be as biased as I can. Diba? Ganun talaga. Like, isang example nito, yung kay Kiko, yung yung libreng almusal. Kasi alam ko kasi, merong ganung program ang DepEd. Diba? Yun yung isang issue sa, yun yung isang issue ng impeachment ni VP Sara eh. Hindi nyo ba alam yun? Nakakainis! So ako, alam ko na hindi na kailangan yun kasi redundant na. Kung ayusin nyo yung DepEd, may libre naman talagang pakain sa mga bata. Oh, di ba? Because I know better, I try to do as much research as I can. Etong mga tao na to kasi, basta yung propaganda points nila is masuka nila, okay na, palakpakan na, panalo na. Now, kung gusto nyo, ilaban nyo sa akin yung mga propaganda nyo. Lalabanan ko kayo kahit kailan, kahit mamaya kahit harapan pa. Gusto nyo sa SMNI pa Wala namang problema dun Di ba? Kung napanood nyo yung huli, di ba? Dumayo pa ako kila Kong Eli noon dun sa grupo nila. Kasi hindi naman okay lang naman sa akin mag-debate basta una-una, gusto ko yung ginagawa ko. Pag hindi, wala talaga. Hindi ko tatanggi talaga ako doon kahit anong mangyari. Pero ito sa mga to, it has become very personal now kasi nag-below the belt na tong si Sir Jack na alam mo yun, naiintindihan ko kasi hindi naman siya matalino. Wag na matalino hindi naman siya sensible kausap. Kaya kailangan niyang tumira ng paganon para may point siya, 'di ba? Gagamitin niya yung mga ad hominems na yun. Pero mamaya na yun, kumbaga lahat ng issue nito, i-grind ko talaga to kahit yung mga alipores na banateros na hindi nyo kilala, babanatan ko din. Papakita ko sa inyo how bad they are. Okay, sabi niya dito, pauwiin lang si Tatay Digong, hindi na ako makikialam at paasa sa politika. Wala na akong pake kung ilang trilyong piso pa nakawin nyo. Hindi ba sobrang tanga yan? So, hindi ka pala anti-corruption. Di ba? Hindi pala siya anti-corruption. Ibig sabihin, pro-Duterte lang siya.
Actually, poon Duterte pa lang siya eh. Una, Sir Jack, hindi naman to religion eh. Itong pinasok mo eh. Hindi to religion. Meaning to say, wala kang sasantuhin dito. Literally. Kung mali, mali. 'Di ba yun yung motto ni Banat Bay, 'di ba? Kung tama, puriin. Kung mali, banatan. Kaya nga siya Banat Bay eh. Tapos ikaw, sasabihin mo ko okay lang sa'yo na basta pauwin si Tatay Digong kahit ilang trilyon na yung this is such an idiotic condition eh, 'di ba? Alam mo, the main problem now is corruption. If merong ginawang tama kahit konti si Marcos, it's the call out of corruption. That's the reason why meron tayong mga ICI, meron tayong mga Blue Ribbon Committee, meron tayong mga Infracom. These are all to na alamin yung mga problematic parts ng ating bansa. And you are saying na okay lang sa yung nakawan ka basta ibalik si Tatay Digong. Kaano-ano mo ba yan? Tatay mo ba yan? Tatay mo ba yan? Siyempre hindi, di ba? Yan yung problema kasi sa mga Duterte supporters. Kasi hindi nyo, kayo mas may pakialam kayo doon sa personality ng mga sinusuportahan nyo kaysa doon sa nangyayari sa bansa natin. Gets nyo ba? Yes, I understand na may mga bias tayo na politiko. I understand that. Pero, lagyan nyo ng limit yung halik nyo sa itlog ng mga politikong sinusuportahan nyo. Ako, kung may mali, banatan mo. Yun nga yung reason kung bakit ka naging banateros. Di ba tanga? Mismong yung group motto niya hindi na-apply sa kanya. Biruin mo, okay lang sa'yo, di parang kinidnap nga talaga yan. Kasi, ang may kapalit na pera, hindi nga kinidnap sinurrender siya doon sa ICI. Kasi nga, Interpol requested yan, yung si Tatay Digong. That's the reason why. That's the legal basis. Kaya siya umalis dito. O may problema ka doon, iakyat nyo sa Supreme Court. O di ba inakyat na sa Supreme Court? May decision na ba? Wala pa. So you cannot say na it is nakinidnap siya. Opinion mo lang yun, hindi yun facts. Pero for all intent and purposes, wala na yan. Kasi moot and academic na nandun na yung isa eh. Anong gagawin ng bansa natin? Gegerahin natin Netherlands. Magkakaroon na naman tayo ng infighting. Game tayo. Lahat yan, i-debunk natin. Nakuha mo yung attention ko eh. Hindi naman ikaw yung pinapatulan ko eh, di ba? Gusto mo di pagbibigyan kita. Dali akong kausap, boy. Pero, Sir Jack, sana lang, intindihin mo na itong mga ganito, ba't ba kasi ganito to? Ganito na nga lang. Game. To. Eto, bumoboses lang naman ako nung kinidnap nyo siya. O yan, kinidnap pala Di sunduin mo doon, itakas mo doon, di ba? Kung talagang may kasalanan siya, bakit hindi nyo dinaan sa Korte Suprema? Hindi ganon. Hindi, alam mo, si Rodrigo Duterte ay napaka-influential na tao dito sa Pilipinas. 'Di ba? Totoo naman 'yun. Napaka-influential niyang tao dito sa Pilipinas. Sa tingin mo may magagawa yung korte sa mga matatagalan pa 'yon. 'Di ba? Sino magfa-file ng kaso? Yung mga pobreng na biktima ng EJK? That's the problem kasi masyadong malakas ang Duterte dito. Nandito yung sphere of influence nila. Pagdating doon wala, it's fair game. Panggigipit nyo lang yan ang tanda na ng tao. Panggigipit. Alam mo, yung edad has nothing to do with committing a crime. When you commit a crime, you commit a crime regardless of age. 'Di ba ganun lang 'yun Ganun lang kasimple 'yun Kung ginawa mo, pagbabayaran mo. Hindi naman 'yun porque matanda ka, absuelto ka na sa mga edad na sa mga kasalanang ginawa mo. Tandaan niyo lagi yung Piston 5. Lumabas sila kasi gusto nilang mamasada. Wala silang makain Gutom sila kapag di sila namasada Although wala nang tao sa labas, tinry pa rin nilang mamasada. Anong ginawa sa kanila? Hinuli at kinulong sila.
Duterte legacy yun. Tapos ngayon may problema pala kayo sa edad o yung ano na lang, yung nagnakaw ng mangga na matanda, 'di ba? These are all inequities in this society kasi nga yung justice system natin hindi naman kumikilala ng edad yan, kumikilala yan ng kung may ginawa kang mali. Ang problema, the Dutertes are super influential dito sa ating bansa. Kita mo, yung kay Sara Duterte, anong ginawa ng Senate? Dinelay ng dinelay hanggang sa maglabas ng Supreme Court na mali pala yung may technicality daw sa paggawa ng impeachment, di ba? It's so frustrating kasi yung mga ganito. Ah, ngayon, siguro panghuli na to, tas babalik tayo dun sa hindi, mamaya na to, mamaya itong sa akin. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa eto to. Sabi niya rito, kasi I can also argue na meron din mga trolls ang DDS. Actually, sa tingin ko nga, mas marami pa eh. Sabi, ang cute ng mga paid trolls ng administration, nag-uutos pala maghaha-react sa mga seryosong post ng DDS. Alam mo, Sir Jack, hindi ka naman kasi dapat seryosohin. Okay? Kasi hindi ka naman marunong makipag-argumento. Okay sana kung para kang si Sas, 'di ba? At least 'yon marunong 'yon. Si Joey, 'yon marunong 'yon. Si Banat Bay, okay lang. Mas ano kasi mas mouthpiece kasi yung dating ni Banat Bay. Ikaw ay comedy vlogger. Yun ang iyong pagkakilanlan dito sa internet for the longest time. Okay, matagal ka nang matagal ka nang nagko-content eh. Ang bentahe mo is yung comedy mo. So kung hindi ka seryosohin, hindi kasalanan ng tao yon kasi nga nakakatawa ka naman talaga. Ngayon, ang tanong na lang dito, kung tumatawa ba sila kasama mo or natatawa lang sila dahil sa mga pinagagagawa mo. Okay? Sasabihin mong ganun. Balikan natin yung sinabi mo na pauwiin lang si Tatay Digong. Okay lang na nakawin yung trilyong pera dito sa bansa natin. Hindi ba nakakatawa yan? Hindi ba katarantaduhang malaki yan? Na okay lang sa'yong nakawan ka basta ibalik lang sa'yo yung Tatay Digong mo na hindi mo naman kiyano-ano. Literal na joke yan. Gets mo? Kasi nga, ang problema natin ay corruption. Hindi yung buhay ng matandang yan. Yung matandang yan, sino ba yan? Naging presidente yan, yes. Pero gumawa siya ng mali. Kung ikaw ay para sa batas talaga, dapat siya, pananagutin mo din siya. Alam naman natin na ma-impluwensya sila dito. Doon siya magyabang ngayon. Ano na. Yun lang naman po yung sa akin for today. Mamaya yung iba, gege mga ganun.